Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ligtas na mula sa bingit ng kamatayan ng OFW na si Mary Jane Veloso. Pagkatapos ng mahigit isang dekada sa death row ng Indonesia. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na makakauwi na si Veloso sa Pilipinas. Bagay na labis na ipinagpasalamat ng kanyang pamilya. Pero hindi sa bahay ang diretsyo sa pagbabalik bansa ni Mary Jane, kundi sa kulungan pa rin. At nakatutok si Ivan Mayrina. Makalipas ang 14 na taon na pagkakakulong, uuwi na si Mary Jane Veloso, ang OFW na nasa death row sa Indonesia. Yan ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Sabi ng Pangulo sa kanyang Facebook account, bunga yan na mahigit isang dekadang pakikipag-usap sa pamahalaan ng Indonesia. Nagpasalamat din ang Pangulo sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. There must be a reason for the President to be this confident. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So we're extremely confident it will happen. And certainly our President must be privy of information which would explain his confidence. Matatanda ang nahatulan ng kamatayan si Mary Jane matapos kasuhan dahil sa mahigit 2 kilo ng heroin na nadiskubre sa kanyang bagahe pagdating sa Yogyakarta Airport noong 2010. Pero sabi noon ni Mary Jane, niloko siya ng kanyang mga recruiter na dalhin ang naturang bagahe na hindi raw niya alam na naglalaman pala ng droga. Ang balitang mapapauwi na sa Pilipinas si Mary Jane, labis sa ikinagalak ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija, lalo't mga paslit lang ang kanyang mga anak nung huli niyang kapiling ang mga ito. Ito na po ang pinakamasaya sa buhay namin, buong pamilya. Lalo-lalo na po yung mga anak niya. Sa tagalang panahon, ngayon, ito na po, parang pinakinggan ng Diyos sa aming panalangin. Ang kanyang himala, dumating na po. Sana nga po, tuluyan na po makauwi si Mary Jane. Huwag na po sana yung makulong pa. Ang hiling ko po sa gobyerno natin, sana po, kung makauwi si Mary Jane, diretso na po sa bahay namin. Pero ang sinasabing pag-uwi sa Pilipinas, hindi sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija, kundi sa piitan, natutukuyin pa ng pamahalaan. Sa ilalim kasi ng Prison Transfer Agreement, ililipat lamang ang physical na kustodiya sa isang bilanggo papunta sa Pilipinas. Pero ang legal custody, nasa Indonesia pa rin. Ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong ang isa sa mga itinitignan pwedeng pagdalahan kay Mary Jane. Makulong man, ligtas na si Mary Jane mula sa bitay dahil batid naman ng Indonesia na walang death penalty sa Pilipinas. Pagdating ho niya dito, she will be serving the sentence that was meted in Indonesia. So itutuloy lang po niya yung sentensya niya. And I think it's worth emphasizing also that the most important aspect of this all is the difference in our laws. No? There, they allowed the death penalty. Dito ho, alam naman ho natin lahat na abolished po. So wala ho tayong death sentence dito. Pero ang mga abogado ni Mary Jane may gusto mangyari. Tulak natin ay absolute clemency, which even the coordinating ministry of Indonesia expressly stated that is now going to be the responsibility of the Philippine authorities whether or not to grant clemency. Bukod kay Mary Jane, may 59 na Pilipino sa buong mundo na nahaharap sa parusang bitay batay sa datos ng DFA. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Balikan po natin ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ang laban para mailigtas sa sentensyang kamatayan si Veloso, inabot ng 3 administrasyon. Balikan po natin ang makailang ulit na apela ng Pilipinas sa Indonesia at kung paano humantong sa isang kasunduan ang dalawang bansa matapos ang 14 na taon sa pagtutok ni JP Soriano. 14 na taon at 3 administrasyon, ganyan katagal, inilaban ng Pilipinas ang kababayan nating si Mary Jane Veloso na hinatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa iligal na droga. Trabaho sa Indonesia ang pangako ng recruiter ni Mary Jane nang lumipad siya pa Indonesia noong April 2010. Pero lingid daw sa kanyang kaalaman ang maletang pinabitbit umano sa kanya ng mga Pilipinong recruiter. May lamang mahigit 2 kilong heroin na nadiskubre pagdating niya sa Yogyakarta Airport. 6 na buwan matapos niyan, hinatulang guilty sa kasong drug trafficking si Veloso na sinintensyahan ng kamatayan. Kami po ay natatakot. Nagbuhat nung nakulong po yung anak ko dahil yung nag-recruit sa kanya, tinatakot po kami. International na syndicate daw po sila.
baka raw kami isa-isain o yung anak namin napapatayin nila sa Indonesia. Matapos ang maraming mga apela, April 2015, nang mapabilang si Veloso sa 10 convict na itinakdang bitayin ng Indonesia. Pero hindi ito natuloy matapos tawagan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino ang Indonesian Foreign Ministry. Kasunod yan ang pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio. Sabi noon ni Aquino, gagawing state witness si Veloso laban sa sindikatong nag-recruit sa kanya. That the Indonesian government understand the implementation of the death sentence on our kababayan Mary Jane Veloso. Sa pagpasok ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang naging posisyon ng Pilipinas gawin kung ano ang naaayon sa batas ng Indonesia. He said, "Follow your own laws. I will not interfere." Pinayagan naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonya si Veloso laban kay Serio at sa isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Hanggang nitong September 2022, sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, muling umapela ang pamilya ni Veloso na hilingin kay Widodo ang executive clemency. Pero natapos ang termino ni Widodo nang hindi nare-resolba ang kaso ni Mary Jane. Pagpasok ng pamunuan ng bagong Indonesian President na si Prabowo Subianto, tila nagbago ang ihip ng hangin. Si Prabowo, personal na nagtungo sa Pilipinas para personal na bisitahin si Marcos noong Setyembre bago ang kanyang inaugurasyon. At sa kanyang panunumpa bilang Pangulo nito lang Oktubre, kasama sa mga bisita si Pangulong Marcos. Sabi ng DFA, meron ding bagong ipatutupad na batas ang Indonesia. Indonesia is formulating a policy of transfer of persons, of foreign persons to their host countries. Indonesia itself has a law which will take effect in 2026 about what in effect would be, if not necessarily the abolition of the death penalty, but some sort of informal non-implementation of the death penalty. The new administration of President Prabowo wants to open a new chapter in its relations with foreign countries, including the Philippines. Sa naging kasunduan para mapauwi si Mary Jane, giit ng DFA, wala umanong kapalit na hiningi ang Indonesia sa Pilipinas. The Indonesians have not requested any payback, any quid pro quo for this. May I clarify? This is not in return for anything. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.